Sir Ray, ano po ba yung e-commerce VA na pinag-uusapan natin? So, yung e-commerce VA or ito yung mga virtual assistant na mga nag-a-assist sa mga business owners or mga online sellers na nagbebenta sa mga iba't ibang platforms. Sila yung nag-a-assist sa mga day-to-day task ng mga sellers Ano natin. na ba yung mga trend sa e-commerce na may pinaka malaking epekto sa trabaho ng VA? Ayun. So, sa bagong trend talaga namin ngayon, especially sa industry namin na e-commerce, sobrang ang bilis ng pag-usbong or ang bilis ng paglabas ng mga bagong tools na ginagamit such as yung mga AI tools natin ngayon. Business natin ito. Live business natin ito. Ayun, magandang gabi mga partners! At welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre po, live na live po tayo ngayong gabi sa UNTV Radyo La Verdad. At ngayon po ay January 27 na, 2026. Nako, ilang araw na naman bago magpasko. Konti na lang. Anyway, mga partner, kasama ko ngayong gabi si partner Manuel nasa studio at ako'y naman nasa Zoom. Good evening, kapartner Randy at kapartner Chris, na pansamantalang di natin kasama ngayon pero kami pa ay kompleto, kaming dalawa, hindi pala kompleto, minus kapartner Chris. Ako naman si Manuel Yes. Recuenco, Brother Bear, magandang gabi kapartner Randy, at maulan ba dyan sa iyong lugar? Medyo inulan ka ba? Nung lumabas ako kanina, partner, umaambon-ambon kanina. Oo, ngayon tuluyang umulan, kaya lang paputol-putol, nabitin naman ako. Kasi pagdating dito sa Caloocan, wala na. Kaya medyo pinaasahan ko malakas na ulan. Pero uulan naman ngayon ng kaalaman ukol sa negosyo, kapartner Randy. At tayo ay live sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sa Facebook, yan na UNTV Radyo La Verdad. At sa ating mismong page, yan po ay sa business natin to on air. At on YouTube naman ay UNTV News and Rescue, kapartner Randy. Yun, syempre mga partner, kung may question po kayo or suggestion, kung may gusto kayong i-topic namin sa mga susunod na episodes, pwede kayong mag-text or tumawag din sa amin sa 0997-824-9408. Ulitin ko 0997-824-9408. Ayun. Yun. At syempre mga to kay partner request kasi ito but ite-take over ko uli ngayong gabi. Go Ito ahead. yung mga tax paalala natin. Oo. Ngayon sa this coming January 29, Thursday, e-filing and payment ng online manual BIR Form 1702Q o itinatawag na Quarterly Income Tax Return for Corporation, Partnership, and Other Non-Individuals and Summary List of Withholding Taxes for the fiscal year ending November 30, 2025. At syempre sa January 30, submission ng Proof of E-File BIR Form 1702 RT 1702EX 1702MX with audited financial statement 1709 kung kailangan at ibang pang mga attachment to electronic audited financial statement for the fiscal year September 30, 2025. At syempre sa mga soft copies ng mga inventory list, schedule stored at saved sa DVD. Wala nang DVD, I think. USB na lang. Properly laid down together with notarized sworn declaration for the calendar year ending December 31, 2025. At idagdag ko din, partner, this coming January 31, yung 1604C at yung Alpha list po, din po yan. Deadline din po ngayong this coming January 31 at yung information ng list, pinapaupa nyo, dapat ibigay nyo ng copy din po ang BIR. Yun na. Kailangan po, ito ay para sa mga lesson natin. Ayun. At ito na, ang isa pang episode natin, isang segment natin. Ang Baksyonaryo. Ayun. At ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, mga partner, ang withholding tax. Ayun. Partner Manuel, ikaw, matagal ka na ng empleyado. Nakikita mo ba yung withholding tax? O alam mo ba bakit may withholding tax ka?
Oo naman, kapartner Randy, lagi nakikita natin sa sinesend sa ating mga payslip, ganon. At kapag may sasasa sa salary mo, yung kaya yung professional fees, binabawas yan, kapartner Randy, tama ba? At alam Yes. namin, marami kang alam tungkol dyan. At yun hanggang dun lang alam namin, kailangan namin magbayad niyan ng withholding tax dahil obligasyon natin bilang Pilipino, kapartner Randy. Tama ka dyan, partner. Partner, kasi itong itong withholding tax na to, ginawa ng BIR noong 1998. Oh, Ito yung Revenue Regulation 2-98. Okay. Dito yung ito yung pinaka-bible ng withholding tax. Nakalagay po dito. At ang nakalagay po dito, may 3 klase ng withholding taxes natin. Withholding tax sa compensation, expanded withholding tax, at final withholding tax. Ano ba to? Yung sinabi mo kanina, partner, yung withholding tax na yan, ay yung compensation yung sinabi mo kanina. So, kapag lumagpas ka ng threshold, pwede kang bawasan ng withholding tax ng ating gobyerno. At ibabayad siyempre sa kanila, yun ang parte mo as employee. So maraming iba-ibang klase or types ng withholding tax pala, kapartner Randy. Yes po, Oo. 3 beses at 3 klase po yan. Oo. Yung susunod po, yung sinabi mo kanina sa mga professional fees, di ba? Oo, yung ayan po ay expanded withholding taxes naman. Pala. So, yan po ay binabawas naman doon sa income tax return natin at the end of the year. Ayan. Yun. So, parang lumalabas dito, partner, prepayment siya. Ibig sabihin, parang advance payment natin. Parang lumalabas, may binabawasan tayo ng pinagtatabawan natin na binabayad nila. Tapos, yung bibigyan tayong certificate ng withholding tax, tayo ay naman, kapag nag-file tayo ng ITR, ibabawas naman natin yung binawas sa atin. Yun. Ayan. Yun ba yung dahilan, kapartner Randy, kapag nag-file ng ITR, ay mababawasan yung tax? At kung hindi mo naman i-file yun, ay madadagdagan ka? Tama ba? Doon Sa professional tama at fees. mali. Oh. Tama at mali. Tama yung unang sinabi mo. Ayan. Kabawasan yan, partner, sa babayaran mo sa income tax. But Ayun. hindi siya kadagdagan kung hindi mo pinail. Okay. Kasi walang parang wala siyang kapag di mo siya pinail, tingin ko, wala siyang dagdag na income sa'yo, syempre. At walang kabawasan. Yun pala yun. At syempre, dagdag ko, partner, Okay. yung final withholding taxes. Kunwari, partner, nanalo ka na ba ng loto? Ay, hindi pa. Hindi Hindi rin ako tumataya. Paano ako manalo? Hindi ko tumataya dyan. Kapag nanalo ka ng loto, partner, Okay, kasi may withholding tax din dyan na Ayun. binabawas ng gobyerno. Aba. Yung withholding tax na yan, final withholding tax ibig sabihin. Ibig sabihin, wala nang ibabawas na ibang tax katulad ng income tax. Okay. Wala nang walang value added tax yan and everything. As in na yan, kung 10% or 20% yan, that's all. Wala na tayong pag-uusapan. Yung pala yun. Halimbawa, 10 million ang pinanalunan sa loto. Katulad mo, nanalo sa loto, halimbawa, 10 million. Yun lang ang babawasan. Sana all. Yun lang ang babawasan. Ilang percent, partner Randy? 10%? 20%, 20%. partner kapag nanalo ka ng loto. Yung pala yun. Kapag tumama ka, tumaya sila. Kung tumama ka. Tawa. Kapag hindi ka tumama, wala. Oo, nakita ko tumama sa loto sa signage, bumangga yung kotse. Tumama sa signage ng loto. Na-aksidente pala. Na-aksidente. Okay. Nasa alaala lang niya na nanalo siya. Oo nga, yun lang problema doon. Yan pala ang withholding tax sa taxionary natin. Napakagandang paliwanag yung kapartner Randy. Ayun. At syempre, yan yung mga paalala natin at mga taxionaryo natin. At syempre, mga pa tayong pag-uusapan, partner Manuel. So, puntahan na natin ang next segment na Biz News. Biz News. Dahil sinimulan mo kapartner Randy sa withholding tax, may balita tayo tungkol sa tax o buwis. Kumpiyansa daw ng mga Pilipino sa sistema ng buwis
aba bumababa. Ano kaya ang dahilan? May ulat naman si Cecil Alabata Cruz. Patuloy na nawawalan ng tiwala ang mga Pilipino sa sistema ng buwis, ayon sa ulat ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD at iba pang global groups. Lumabas na outlier ang Pilipinas sa Asia dahil marami ang naniniwalang hindi patas at hindi napupunta sa tama ang buwis. Korupsyon, lalo na sa flood control projects, ang pangunahing dahilan ng kawalan ng tiwala. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz. Partner, may ihabol ako partner lang. Simula ngayong January 27 po, nalit na po ang suspension ng mga letter of authority. Ngayon lang po, kaninang hapon lang po yan. Update. Nag-press conference po ang BIR po kanina. Ngayon nag-live ata sila sa Facebook ng BIR. Yes, nag-live sila kanina. Oo, buti na lang at nabanggit mo ka, partner Randy. Pero ganoon pa, sa balita nga kanina, kaya pala marami mga Pilipino, parang ayaw ko na magbuwis, napupunta rin lang naman sa mga kontraktor na yan at mga iba pang nasa ahensya ng gobyerno, nakukurap lang naman. Kaya pala ka, partner Randy, sinasabing bumababa ng kumpiyansa ng mga Pilipino sa pagbuwis. Correct ka, partner. At dati kasi, partner, yung letter of authority, yan daw ay source ng corruption. Yun ang sinasabi nila, di ba? So talagang yung kumpiyansa ng mga ng mga Pilipino regarding sa buwis ay bumababa. Yan ang dahilan. Kaya yan po ang ating Biz News ngayong gabi, ka-partner Randy. At mga partner, huwag kayong aalis mga ka-partner. Dahil pag-uusapan naman natin ang future trends sa mundo ng e-commerce. VA, nako, excited na ako. So, yan yung natin pag-usapan sa pagbabalik ng Business Natin To! Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Halos araw-araw nararamdaman ang mga paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lindol ay isa sa mga mapaminsala at nakamamatay na uri ng sakuna kapag hindi ito napaghandaan. Para maging handa, panatilihing kalmado ang sarili kapag nakaramdam ng pagyanig. I-apply ang Dock Cover and Hold para maiwasan ang iba pang disgrasya. Kapag wala ng pagyanig, saka lumabas at pumunta sa open area. Huwag tumakbo at kung nagmamaneho naman ay pansamantalang tumigil muna para maiwasang makabangga. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. At nagbabalik po ang programang Business Natin To! Yun. Para sa mga partner natin na nakikinig po gamit ng radyo, para po kayo mag-text para magtanong at magbigay ng suggestion o reaction tungkol sa ating topic ngayong gabi. Ito po ang aming mobile number, 0997-824-9408.
0997-824-9408. Partner Manuel. Yes, partner Randy, pwede silang mag-message naman sa ating official Facebook page na business natin to. Huwag kalimutan. Ay, may on air pa pala yun. Business natin to on air. Yan po ang aming Facebook page. Kapag business natin to lang kasi ano nangyari doon parang marami na rin pala mga ganong pages. Kaya yung may on air po ang message ninyo at i-follow. Kapartner Randy. Mas maraming matututunan sila yung may on-air. Oo, Tama ba? at saka on-air talaga kami. Kami lang ang may radyong programa na may page na ganyan. Sa business natin to. At syempre, partner Manuel, no? Maganda yung pag-uusapan natin ngayong gabi na topic dahil pag-uusapan natin kung ano-ano na ba ang kaaba-abang na trend sa larangan ng e-commerce VA. Oo. Kaya wag natin patagalin na natin, mga partner. Pag-usapan na natin sa segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa mabilis na pag-usbong ng digitalization sa mundo, patuloy ding nagbabago ang takbo ng e-commerce. Kasabay nito ang mahalagang papel ng e-commerce virtual assistants. Hindi na lang simpleng support role ang ganitong profession kundi isang strategic partner sa online business success. Mula sa automation at AI tool hanggang sa data-driven na customer support, ang hinaharap ng e-commerce VA ay mas dynamic, mas tech-savvy, at mas in-demand. Grabe, pag yan talagang usapan, VA ay napakadaming gusto magtrabaho ng ganyan. Kaya naman kapartner Randy, alamin natin kung ano nga ba ang mga trend na huhubog sa kinabukasan ng profesyong ito at paano ito magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga nais pumasok sa industriyang ito. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakasama natin live sa studio ang ating guest ngayon. Founder po siya ng AMZ VA Academy, Seller R, founder and CEO, co-founder of Creative Entrepreneurs Organization, CEO, non-profit organization. Walang iba, let's welcome to the program Mr. Raymar Gargoles. Say, Sir Raymar, magandang gabi sa iyo. Hello, good evening po sa ating mga listeners and thank you sir for inviting us. Yes, akala ko Good evening. si Randy, ano siya, artist. Akala ko si Ay. Paulo Santos. Ay, The moonlight Oo shine nga. on Paris. Ganon. Papasampulin ko sana eh. Oo nga eh. Ayun. Kumakanta ba kayo, sir? Yun lang. Ayun Yun yung lang. mga... Anong talent niyo po? Wala talaga. Wala talaga tayo sa Mas mga maganda ganun. VA pag-usapan natin. Totoo Di ba, yan. kapartner Tama, Randy? tama. Oo. Ayan. Ay, mga partner, simulan ko na ng pagtatanong. Mapakarami tayo. Ma'am, Sir Ray, ano po ba yung e-commerce VA na pinag-uusapan natin? Pag-uusapan natin. Ayun. So, yung e-commerce VA or ito yung mga virtual assistant na mga nag-a-assist sa mga business owners or mga online sellers na nagbebenta sa mga iba't ibang platforms. Sila yung nag-a-assist sa mga day-to-day task ng mga sellers natin sa online. So, yun lang naman yung normally yung ginagawa nila na daily basis. Okay. At ito ay work at home o work from home ang setup nito, Sir Ray. Oo, tama po. Yun. Ano ba yung mga trend sa e-commerce na may pinaka malaking epekto sa trabaho ng VA? Ayun. So, sa bagong trend talaga namin ngayon, especially sa industry namin na e-commerce, sobrang ang bilis ng pag-usbong or ang bilis ng paglabas ng mga bagong tools na ginagamit such as yung mga AI tools natin ngayon. Which is maganda naman siya in terms sa aming ginagawa kasi mas natutulungan kami sa productivity namin in a daily basis. It's just that kailangan mo rin siya sabayan in terms sa kasi ang bilis niya, ang dami niyang kailangan si AI kasi ngayon is ini-introduce pa lang siya. Hindi pa siya ganun ka fully na-understand ng mga karamihan. So may mga trabaho pa rin kami na para kaming nag-uutos sa mga AIs para mas maintindihan or ang tinatawag namin doon sa industry namin is nag-index kami sa algorithm ng isang AI para mas malaman nila kung ano yung mga needs natin
Yung parang ganun. Posible bang i-take over ng AI ang trabaho ng VA? Baka naman yung mga nakikinig at nanonood ngayon gusto nilang pag-aralan ng virtual assistant, di ba? Kapartner Randy. Baka mamaya after a year lang, iti-take over na ng AI. Nakakaba naman yun. Magtatanim na lang ako ng Nakakatakot kayo. palay. Magpa-farm na lang tayo, Kapartner Randy, kung AI na ang gusto ko yan, magtatrabaho. gusto ko yan. Di ba? Oo. Yes, Sir Raymar. Totoo yan. Actually, malaking discussion ngayon siya sa online ng mga nag-work sa virtual assistant. Kasi tawag nito, yung AI is nandyan para tulungan tayo maging productive or mas mapabilis, mapa-efficient yung ating productivity. Wala si AI para i-replace tayo. Kasi si AI ay gumagana dahil din naman sa command ng tao. Oo. So hindi naman siya gagana on the spot kung wala tayong iuutos, for example. Pero katulad nito, this is a perfect example for me na last night nagkaroon ako ng isang meeting sa isa naming business partners namin sa Europe. And ang ginagawa nila ay sa creative naman sila. Nag-generate sila ng ang daming images. So imagine, nakakapag-create na tayo ng hundreds of images in just a click Anong away. image yun? Yung ginagamit namin sa pagbebenta or ito yung mga images na nilalagay namin sa mga e-commerce platform. Alright. So, in just a couple of minutes, like Meron less na. than an hours, nakakapag-generate kami ng hundreds of images. Wow. So, hindi naman kami, or yung AI itself ay hindi nandun to replace yung trabaho ng creative or graphic artist. Yes. Baka mawalan ng trabaho ang graphic artist doon? Posible. Ang kailangan lang talaga nila, of course, ay adaptation. Okay. Learning doon, additional learnings para sa kanilang pag-upskills nila. Grabe, yung pala ka-partner Randy, no? Go ahead, ka-partner Randy. Ayun. Sir Ray, sa tingin niyo ba, sa susunod na mga hinaharap, tataas ba o bababa ang demand ng e-commerce VA natin? Bakit kaya? Yun. Tataas ba? Yes, tataas siya. Kasi yung e-commerce talaga ngayon ay part na ng lifestyle natin. Lalo na sa panibagong teknolohiya or sa latest technologies natin ngayon. So lahat naman na, even here in the Philippines, we're trying to adapt with the innovations in e-commerce natin dito. So halos lahat naman na kasi ng mga businesses, we're trying to encourage them na ilagay na sa online. Kasi kaya nga parang minsan may naririnig tayo na pag wala yung business mo sa online, patay yung business mo. Magsasara na yan. Oo, yung parang ganon. Parang biro dapat nasa online ka para bang o kaya kung may online store may store ka, dapat nasa online ka, mabibili ka dun sa magkalaban na malalaking online store. Tama. Yung S at saka L, di ba? Tama. So, ibig sabihin, pag maraming mga online sellers na nag-open or naglalagay ng mga businesses nila online, mas maraming demand sa manpower, sa VAs. Kasi kami yung mga VAs na nag-a-assess sa kanila kung paano i-operate yung kanilang stores online. Yun. At ang example nun, idagdagan lang natin Sir Raymar at kapartner Randy, no, para dun sa mga iba kasi baka sabihin technically pinag-uusapan natin, hindi sila makarelate. Like ang Amazon, di ba, may store din siya. Ang Shopee at Lazada meron. Yun ang pinag-uusapan natin. Oo, yun. So, ngayon naman, nabanggit mo kanina sa Raymar yung tungkol sa AI, no? Paano naman makakaapekto ang AI, automation at iba pang mga teknolohiya sa mga gawain ng e-commerce or VA? Yun. Isa talaga sa pinakamagandang magiging tulong ng AI sa aming mga VAs ay napapabilis yung pag-research namin, yung pag-create namin ng mga bagay-bagay sa productions. For example, yung minsan kasi way back then, pag nagre-research kami as in mano-mano. Kasi may mga, let's say for example, ako kasi ay isang strategical planning ako. So I need to see the index ng global. So pag i-type mo lang siya sa AI, si AI na yung gagawa for you ng analyzation. So magbibigay na siya ng summary, for example. So yun, mas napapabilis yung actually yung trabaho namin through AIs. Pero mapabawasan naman yung staff. Hindi kung yun, parang na human talaga ang magtatrabaho. kasi parang
Yun nga. I think the only way na para dapat i-switch natin yung mindset, instead of na natatakot tayo dun sa AI replacing us, i-adapt natin yung nature ng AI. Yes. Kasi tawag nito, that's additional upskilling kasi na sa ating or add-on value sa ating aming mga virtual assistant. And actually is AI operators is actually one of the highest paying sa virtual. So, yun na lang i-adapt natin. Paano pagtrabahuhin ang AI? Yung pala ka-partner Randy. Kaya pag-aralan na natin yan. Total, may academy naman si Sir Raymar. Oo, sali tayo kay Sir. Yes. Tama. Sir Ray, ito naman katanungan ko. Ano ba yung mga tools or platforms ang kailangan matutunay gaya na kami dalawa ni Brother Bear kasi wala kami alam regarding sa e-commerce VA. Ayun. So, since ang hawak ko kasi talaga is international, so most of the time, ang ginagamit talaga namin is Amazon's, eBay, Walmart. Those are the marketplaces na So, wino-work. ito ay international. Ang mga tinuturuan nyo. Alright. Dito. Ang mga ina-assess namin mga Ang mga clients ina-assess. is Na international. clients. Okay. Though na mayroon din naman tayo dito na local, pero may mga local VAs din naman tayo na nag-assess sa mga local sellers natin. Pero yun, so when it comes sa mga tools, ang kailangan talaga nila maging familiar sa is yung mga marketplaces na kung saan nagbebenta yung mga sellers. Tapos yung mga nabanggit natin kanina. And yung tools, ito napaka-importante ito ha. Kahit sa ang industry, hindi lang sa e-commerce, is yung Microsoft applications. Yeah. Yan ang pinaka-example ng tool na ginagamit. Oo, yung Excel and Google Sheets. Yeah. Sinauna. Nako, kung mga CPA, talagang sanay na sanay yan, ka-partner Randy. Yes. Matagal ng gamit nating lahat. Oo, Hindi lahat. lang sa mga accountant. Totoo Yes. yan. Sir Raymar. Maliban dun sa Excel na yan, ano ba yung pag sinabing tools, ano ba iba pang pwedeng mababanggit mo na pwedeng pag-aralan ng gustong mag-VA? So, sa e-commerce kasi, depende siya sa tinatawag natin na specializations ng mga focus nila. Let's say for example, pag ikaw ay isang nag-work ka as product researcher, so ang tools normally na ginagamit natin doon ay Kipa, a Seller Amp, or ito yung mga FBA calculators, yung mga ganong mga tools, and Helium 10s. Ayun. So yun yung mga tools na po pwede nyo siyang pag-aralan. Kasi may mga naman yan siya, may mga libreng resources. Ayun. And ayun, pag may mga minsan may mga third parties na ginagamit, like for example sa mga warehousing, may mga ginagamit kaming seller board. Ito naman yung mga for inventory forecasting namin. Yun. Nakaka-nosebleed ka, partner Randy, unless siguro talaga kung alam mo yung magpapaturo ka talaga sa kanya ng personal, ka, partner Randy. Parang yung napabanggit natin ngayon sa ere, halos ito na yung tinuturo dun sa sinasabi nating academy kanina. Anyway, ka-partner Randy, ihabol ko lang itong tanong, gaano kahalaga po yung data analysis naman at yung performance tracking sa magiging role ng virtual assistant? Actually, ang nagiging transition na talaga kasi ngayon, yung pag-skill up ng mga VAs from general admin or yung mga administrative na mga tasks lang into strategical planning or strategical partners. Especially if yung mga clients na hinahawakan natin ay direct client. May mga terms kami ginagamit, yung mga direct client. Pag sinabi natin direct client, more likely kasi you are working along with the client. So parang one-on-one kayo parate. So ang gusto talaga ng mga clients na yan, na makakapag-share din kayo ng mga insights. So it's very important na marunong ka rin sa data analytics and kung paano nagtatrack or paano babasahin yung data and kung paano siya i-forecast. Okay. Kasi tawag nito, most of the time, pag nag-work ka sa mga direct client, ibig sabihin nun, parang mas open kasi sila sa ideas. So, especially if you are selling in abroad or in the US, more kasi sila doon in terms sa kanilang decision making, data-driven. As in, lahat ng mga ginagamit namin doon is decided siya through numbers. So it's very important for us na maintindihan natin kung paano gumagalaw yung numbers, yung data. And kasi ito yung ginagamit namin pagdating sa mga decision making namin. Let's say for example for marketing.
yun yung mga basis namin kung tataasan namin yung mga marketing effort, for example, the expenses, and also yun, pag mag-order ba kami ng additional stocks to sustain the demands or babawasan namin for the next couple of months. Parang ganun siya. Yun, kapartner Randy, ang kasagutan doon. At pag sinabing data, medyo medyo malalim yung usapan pa yon, ano? Pero ganoon pa man, may Matagal-tagal yan. Opo. Na usapan. Oo, kasi pag sinabing data, may numbers na yan. Yeah. Talagang Yes. mahirap. Kapartner Randy, go ahead po. Eto, habol ko lang din, partner Manuel, no? Syempre, tayong dalawa, partner, baguhan lang tayo dito sa e-commerce VA. Itong tanong ko, ano ba yung kailangan kong matutunan na soft skills na para mapalakas yung value ng isang e-commerce VA? Yun. Actually, tawag nito yung mga soft skills na meron tayo ngayon. Like for example, if we already have yung mga experiences coming from corporate world. So may mga na kasi tayo, may mga soft skills na tayo. Same lang din naman yun sila. Ano mga example soft po skills. nun? Let's say for example, yung pagiging, ito, talagang napaka-importante ito sa atin, is yung pagiging detail-oriented. Yan. And yung pagiging organized. May sample ako dito sa pagiging detail-oriented na to. We are working kasi sa e-commerce. And most of the time, kami yung nagmamanage ng inventory ng clients. And sometimes, konting, like for example, isang zero lang mawawala doon. Malaking loss na yon sa mga clients. Kasi actually, it happens to us last time na nagbayad kami ng 175,000 to cover the Pesos losses. o dollars? Pesos na yun siya. Pesos. Wow, So, laki. Nawalan lang isang, nalaglag lang yung zero. So, laki. yun. So, wag dapat kung nag-upskills kayo papunta sa mga hard skills na mga or technicalities na skills, sana wag nyong kaligtaan or wag nyong kalimutan yung mga soft skills na yun, yung pagiging detail-oriented, organized. And, kasi, din talaga siya, part siya ng Actually, sinasabi nyo, kapag halimbawa nasa corporate world ka, opisina ka, yung trabaho mo, at gusto mo mag-VA, yung pagiging detalyado mo at meticuloso sa trabaho, at kailangan magamit mo dito bilang role na as a VA. So, sa mga gusto mag-change ng career, o kaya, idagdag sa kanilang pagkakakitaan. totoo. Kasi ang dami kong kilala din, nag-VA na ngayon. Naku, may mga kotse na. Di ba? So, itanong ko na kapartner Randy, kay Sir Raymar itong tanong naman na ito. Ayun, paano magbabago naman ang role ng VA or virtual assistant sa mga e-commerce platform at mga marketplaces? Pakibanggit mo lang yung pwede lang mabanggit pag sinabing e-commerce platform, ano ba ito, at yung mga marketplaces. Ayun, isa talaga sa napapansin ko ngayon kasi tawag nito, parati kasi akong most of the time ako yung kausap ng clients and they are asking help na maghanap ng mga VAs. And sila din mismo yung nagsasabi kung ano yung mga type of VAs yung gusto nila makatrabaho. So, one thing that I've noticed so far is that gusto nila talaga yung yung critical thinking, yung may nakakapag-share ng ideas, yung pagiging strategical planning, yung may ganun silang skills. So, from a regular VA before, kasi dati yung mga regular VA most of the time para lang, parang administrative task. Most of is data entry and such, yung mga ganon. Pero mas ngayon, mas gusto nila makipag-collaborate sa mga VAs nila. So, it's really important na mag-upskill kayo or magdagdag kayo ng added value sa inyong skills, especially sa pagiging data analytics or pagiging strategical, creative. Yun. Okay. Yon, kapartner Randy. At alam ko may katanong ka, kapartner Randy. Go ahead. Ayun. Sir Ray, paano ba makaka-apekto ang social commerce at direct-to-customers brands sa VA roles? Yan. Makaka-apekto siya, I think, in a good way. Kasi kaming mga virtual assistant, most of the time, we are being paid by hours. And of course, the more task, the more hours na po pwede naming matrabaho. Siyempre.
So, ganun siya normally. So, pero dito sa sa social commerce kasi natin, and this is a one trend din natin na na-noticed lately, ay yung influencer. So, another task, another set of department na naman to for us. For example, may mga VAs kasi na yung task lang talaga nila is mag-outreach ng mga influencers. Influencer. Yeah. When you say influencers, ito yung mga content creators. Mga vloggers, mga podcasters. So, Yun lang ang gagawin nila. Maghahanap sila ng mga makaka-collaborate. oo. Yes. So, papadalan namin yan sila ng mga sample products and then in returns for the honest reviews, yung mga ganun. So, magagawa sila ng mga content, ipapadala balik sa amin. Sino ang mag-iisip nung yung paano i-direct yung influencer? Yun na rin VA na rin ang gagawa? Galing pa rin sa inyong sa higher Sa operations. sa operations. Minsan, may mga demand si client kung paano niya gusto i-market yung brand niya. Kasi kailangan pa din naman ma-align. Yes. Yung mga content is kailangan pa rin ma-align sa brand value. So, minsan may mga demand si client na ganun. Minsan naman hinahayaan na lang namin yung mga influencers na gumawa nun. Sila pwedeng gumawa nun. Basta importante masingit yung product sa ginagawa nilang content. Ayun pala. Okay, mga influencer dyan. Ilang followers ang kailangan? Para masabing ito, pwede itong si Shelo, content creator siya. Ang ginagawa niya ay, EP po namin si Shelo. Di ba kapartner EP natin? Ang ginagawa niya ay mga tungkol sa events. Mga ilang followers ang kailangan niya para ma-invite siya maging isang ka-collaborate. Ayun. So, para naman doon, may mga criterias na hinahanap yung mga clients. Pero one of the criteria, yun nga, yung followers, number of followers. Minsan is 10,000 followers. Yes. So, pumapasok na siya Wow. doon. Uy, malapit ka na, kapartner Randy, ha? Ay, malayo. Malayo pa ba? Malayo. Pero depende lang to siya sa criteria na hinahanap ng clients. Kasi tawag nito, the more followers you have, mas mataas kasi yung binabayad sa kanila. Alright. Ganun. Okay. Sir Ray, follow up lang ako. Okay. Yes, Sir kapartner Ray, Randy. would you mind magkano ba kinikita ng e-commerce VA para sa mga nanonood? Para malikayat sila lahat. Yan, ang magandang tanong. Medyo mahirapan Oh, tayong mahirap. i-disclose to. No? Pero tawag nito, just para maging safe lang tayo. Regardless sa kung saang industry, as much as possible sana, ina-encourage ko na yung fellow Filipinos ko na huwag tayong masyado magpa-lowball sa mga clients. When you say low ball, yan, parang magpabarat. Yan. Yun. Babayaran ka na masyadong mababa naman. Pag 15,000 ba, mababa na yun? Sobra. So ano yung medyo saktong sweldo? Average lang. Average. Ibe-base ko na lang siya sa Yes. skill sets Yeah. ko na meron ako. So, roughly, nag-average kami ng 70 and above. 70 ka partner Randy. Ano ba? Lipat na tayo, tara na. Lipat na. Ayan. 70,000? Average lang yun, ha? Wow. So, minsan nakakakuha ka ng isang client or more. And then, Isang client lang po yun, Sir Raymar. 70,000. Yan. Grabe. So mag-V na po kayo sa mga nais magdagdag ng kita o kaya mag-shift na ng career. Karirin nyo na po ang pag-virtual assistant. Pero itanong ko lang ka-partner Randy, paano maaapektuhan naman ng remote work at global hiring trends ang e-commerce VAs? Yun. Ganda yan. So, actually, ang ganda ng tanong na to. Kasi tawag nito, pag remote work kasi, pwede na kasi silang mag-hire globally. Wow. Even not, everywhere. Kasi ito katulad nito, mag-work ka lang anywhere. So may laptop ka lang, in internet, you can work anywhere. So, ibig sabihin, mas mabilis maghanap na ngayon ng talent or na pwede mong i-hire. Ayun. So, yun lang, ang kailangan lang talaga na pagtutukan mo din ng pansin pag
Kasi ang dami mo ng competitions. As in, so ngayon, ang kailangan mo lang is mag-add ng added value sa sarili mo. So keep learning lang talaga. So makakatulong yung mag-upskill ka, mag-take ka pa rin ng mga courses para ma-upskill yung kakayahan mo. Oo. Kasi nagbabago ang mga what you call this? Tools. Yung mga tools nagbabago, pag-aaralan at iba pang pwedeng gamitin. Totoo yan. So actually, yun talaga yung parati namin pinopromote. Na the moment na mag-switch ka ng career mo sa virtual assistant, kasabay nun ang pagsabay ng adaptation. So keep learning. Keep on learning. Dapat hindi ka mapagod matuto ng mga bagong mga teknolohiya. Mag-adapt. Mag-adapt. Yun. Yeah. Yes, ka-partner Randy, pwede pa sa mga edad natin mga tetrentahin. Ay, nako. Sobra na tayo dyan. Anyway, eto naman partner, ang katanungan ko kay Sir Ray. Ano ba yung possible challenges na haharapin ng mga e-commerce sa mga susunod na taon? Ayun. Nakikita nyo, sir? Saan nakikita nyo? Siguro, based sa trend natin ngayon, ang isa sa mga challenge is yung parang ang thinking nila na ang bilis lang pasukin ng virtual assistant. In a way na parang the moment na mag-decide sila maging virtual assistant, akala nila is meron na agad nag-aantay ng mga clients for them. So I think yun yung isa sa nagiging, actually naranas din natin ngayon yan sa mga challenges sa mga aspiring virtual assistant. Is ang virtual assistant kasi hindi siya ganun kabilis. Kailangan mo siyang aralin. Kailangan mo kasi it's a new environment coming from corporate papunta dito na being a virtual assistant, you own your brand. Yung parang business mo na rin to Ito na yung services mo. So kailangan mo din siyang tansyahin ulit, pag-aralan. So ganun. And I think ang magiging challenges nito sa mga VAs in the futures, kung hindi nila to gagawin is yun nga, na parang tumitigil na sila doon during the process, na nagiging komportable sila sa skills and knowledge na meron sila ngayon. Kasi Kaya lagi mong sinasabi, Sir Raymar, na mag-upskill ka, mag-take ka ng mga courses pa hanggat maaari kasi nagbabago yung trend. Totoo yan. trend. Especially sa e-commerce, ang bilis ng pacing. Nasa fast-pacing environment kami na mamaya-maya may bago na namang nilabas yung e-commerce platform. Kasi the way kami nagtatrabaho is nakadepende kami sa laws ng isang bansa. Nakadepende kami sa kung ano yung mga policies, guidelines ng isang marketplace. So ngayon, pag mayroon silang ipoproduce ng mga bagong process, katulad niyang for example sa US, diba ang dami nagbagong laws ngayon ng US. Oh my. So kailangan talaga namin silang aralin. And kasi the way na nagpa-function yung mga tools ni Amazon is naka-base din naman sa economics ng isang bansa. Okay. So depende sa ekonomiya ng isang bansa. How about in China? Kumusta sila ngayon? Yun, actually ang bilis Di ba? ang bilis talaga gumalaw ng China. Talagang Kailangan din mag-aral ba High-tech ng sila. mga VA mag-aral ng Chinese? Hindi naman kailangan. hindi naman. Grabe. So English lang okay na, pwede na magamit. Kung Actually, ang marketplace mo is China. may mga ano na rin sila. Minsan nga, kasi ako nag-outsource ako sa China. One of my tasks kasi is supply chain and logistics and product sourcing. So may mga nakakausap akong mga taga-Chinese. And minsan, translated na yung, parang nagta-type na lang sila, pero it's being translate ng AI nila. AI na rin? Oo. Wow. Hanggang- Sobrang galing. Pero kapartner Randy, itanong ko rin to kay Sir Raymar, kung magsisimula ka bilang e-commerce VA ngayon at hindi bukas at magpakailangan. Ngayon, ano ng mga future-ready skills po ang unahin mo? Ito, skills naman ang kailangan. Kasi kanina nabanggit mo na yung mga soft skills. Ito naman, ano pang maidadagdag niyo po nun? Ayun, napaka-importante. Yung trabaho po ng isang virtual assistant ay sa computers po. Yeah. Okay? So, computer skills, computer navigations, aralin nyo po yun siya. Kasi doon talaga tayo magsisimula. Okay? And then, yung communication skills, it's really important for us, especially if we are building relationship with our clients. Kasi tawag nito, one thing din naman na makakapagbigay tayo ng magandang results for them ay through
kung nade-deliver natin, mas maayos yung papaliwanag natin sa kanila. We're not saying na dapat fluent ka doon. As much as possible, be comfortable lang. May tinatawag tayo sa communications na conversational. Yeah. Instead of being transactional, gawin mo siyang conversational. So, ganun. And, ayun, ang paggamit ng mga bagong mga tools nga. Mga tools. Pwede ka magbigay ng kahit isang example ng tool na ginagamit madalas ng VA. ChatGPT is one of our best friend. Best friend talaga yan. Oo nga, maski kahit saan atang mga larangan. Parang iba nga ginagawang Google na lang VA ang ChatGPT. Totoo. At iba pang mga katulad niyang AI. Yes, kapartner, di ba kami habol kayo? Go ahead. Ako, ihabol ko to, Partner Manuel, no? Katulad kami sa mga baguhan, ano ba yung mga tips mo pwede mong ibigay sa mga aspiring DAs natin? Naku, mamaya yan, VA ka na talaga. Kapartner Randy, ha? Ikaw na gigas namin. Okay. Ay, pwede. Gusto ko ulit. Yes. Ayan. So, para sa mga aspiring VAs natin dyan, unang-una, we have to understand na yung VA industry ay sobrang malawak siya na kailangan mo siyang aralin. Okay? One thing, parati na sinasuggest ko, kung may trabaho kayo nasa corporate, of course, we have, yung mga bills natin, hindi yan siya nananahimik. Di ba? Maingay siya, hindi na nahimik. Totoo. Ang mga bills. So, kung nag-explore kayo or may balak kayo mag-transition papuntang virtual assistant, subukan nyo muna siyang isabay sa current na ginagawa nyo. Huwag ka muna mag-resign. Oo, tama. Yes, Kasi hindi ganun kabilis makakuha ng client. And napaka-risky. Sabihin ko na talaga to in real scenario. Napaka-risky ng isang virtual assistant. Kasi tawag nito, independent contractor kasi kami. Na the moment na gusto kaming tanggalin ng client, nagagawa nila. So yun. So yun yung mga, so dapat pag mag-switch kayo ng career nyo, yes, malakas yung loob nyo, prepared na kayo financially, emotionally, may support system kayo. Kasi madami kayong kailangang pagtawag nito, itawid bago mas stabilize yung career nyo sa virtual assistant. Tsaka baka mamaya, supported ba ng batas ng Pilipinas yung pagiging VA na baka mamaya ay, alam mo yun, kapag ikaw regular employee ka, hindi ka lang bigyan ng benefits, irereklamo na sa DOLE. Dito ba sa pag-VA ka, pwede ba yun? Nakadepende siya sa kung saan. May mga VAs agencies kasi na na nandito sa Pilipinas. So as far as I know, at some point cover sila ng laws natin. Pero pag may mga VAs agencies na outside sa Pilipinas and yung tinatawag natin na direct client, hindi talaga sila cover. Okay. Kaya yung sinasabi mo, lakas ng loob. Totoo. Di ba ka-partner Randy? At syempre, yung mga tungkol sa tax, malabang ay, tawag dito, cover yan. At ito naman, ihabol ko ka-partner Randy, may mga event ba si Sir Raymar? At paano ba namin kayo makokontak? At kung gusto naming sumubok sa inyong academy? Ayun. So, mayroon kaming event na gagawin this coming February 1. Ito ay one-stop collaborations kasi ang focus ko po kasi ay pagtuturo sa mga aspiring VA. And ngayon mayroon tayong i-collaborate na sellers. Siya mismo ay seller siya sa US. And also ay nagtuturo din siya kung paano magbenta sa US. Wow. So magkakaroon kami ng official launching webinar this February 1, 8 p.m. to 9 p.m. po yun siya na event. And doon ay matututo sila kung paano maging isang virtual assistant or kung paano magbebenta sa US. At yan pa online? Yes po. Webinar nga kanina alala ko yun. At ka-partner Randy, maraming tayong abangan kina Sir Raymar Gargoles. Ka-partner Randy! Ayun. Sir, habol ko lang. Kasama po niyo po ba si Sir Clyde? Si Clyde, Mr. Clyde. Oo. Yes po. Actually, yun, so dito na rin yes po, kasama po natin si Sir Clyde doon para magbigay ng mga notes din naman kung paano magbe-best. Napakagaling.
At abangan yan, mga event na yan na banggit ng ating guest tonight. At magpapasalamat tayo ka partner Randy kay Mr. Raymar Gargoles. Siya pang founder of AMZ VA Academy, Seller R founder and CEO o co-founder of Creative Entrepreneurs Organization, CEO, non-profit organization. Maraming salamat Sir Raymar, hanggang sa muli po. Thank you so much for having me here. Maraming salamat Thank you for your time. po. Yon. Sa mga mag-VI ka partner Randy, pwede nilang puntahan ang page ni Mr. Raymar Gargoles. Ayun. At mga partner, nako, ang ganda ng kwentuhan natin, partner Manuel, no? Regarding sa BA. Ito na naman ng isang episode ng isang virtual assistant. Takailang Oo. VA na ba tayo? Pag VA, nahalata ko rin sa social media, pag VA pinag-uusap, ang daming interesado kahit na nasa corporate sila nagtatrabaho, partner Randy. Correct. Actually, marami nag-shift na from corporate to Oo. BA. Kaya maraming interesado talaga sa ganitong topic, di ba? At sabi nga kapatid natin ng mga naging guest natin about VA, hindi dito kailangan ang may diploma ka. Ang kailangan ay maintindihan mo ano ang field mo at ang kailangan na ma-enhance or ma-upskill sa'yo para maging VA ka. May dadagdag ako dyan, lakas ng loob. Yun nga, kasi walang wala tong tenured position, di ba? Unlike yung mga may trabaho, lalo sa government. Kaya dapat malakas ang kalooban ka, partner Randy. Yun, tama ka dyan. Nako partner, baka mag-overtime tayo ngayong gabi. So, paano na tayo? Yes, maraming salamat. Nakasama natin, of course, ang ating EP. Nandito si Miss Shella Cotillion Tabian. Maraming salamat. Sa technical naman, si Ian Macalanda. Maraming salamat. Sa ngalan ng ating station manager, Miss Ana Rentoy. At sa ngalan, of course, ni Kapartner Cresper His na nakumukhang nasa ibang lugar at nag-enjoy. At see you, Kapartner Cres, sa next episode natin. At ako naman si Manuel Recuenco, Brother Bear. Maraming salamat, Kapartner Brandy. Ayun. At syempre, magkita-kita ulit po tayo sa Tuesday and Thursday, 7 to 8 p.m. Dito lang sa Radio La Verdad 1350. So, paano na tayo? Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to. Paalam, maraming salamat. Thank you po. Chris and Randy, lumapit lang kung may tanong. Chris and Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris and Randy, lahat masasagot. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Totoong balita, tunay na kalinga, para sa kapwa. Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.